Ang biyahe ng buhay ay parang nasa sasakyan. Ang pagsilang mo ay parang pagpihit ng susi. Pag nangyari yon, isa lamang ang ibig sabihin. Umpisa na ng biyahe mo. Diretso lang ang tingin. Di ka pwedeng lingon ng lingon. Matidisgrasya ka. Di ka pwedeng singit ng singit. Makakasagi ka. Antayin mo yung tamang tiyempo para makahataw. Pag andun ka na, hindi ka pwedeng pabagal-bagal. Mauunahan ka. Diretso lang ang biyahe. Di ka pwedeng hinto ng hinto o liko ng liko. Mauubusan ka ng gasolina. Buhay. Asahan mo na pag malayo na ang narating mo, nadami na ang gustong makisabay at makisakay sa biyahe mo. Pero tandaan, hindi mo maaaring pasakay ng lahat ng gustong sumakay. Baka bumigat lang ang iyong paglalakbay. Sa madaling salita, matatagal lang ka makarating sa iyong destinasyon. Isipin mo na lang na maisasakay mo din naman lahat sila kapag nakuha mo na ang lahat ng dapat mong kunin. Tagumpay. Balikan mo silang lahat para isakay, pero dapat mong piliin at suriin ng gusto ang bawat isasakay mo. Dahil may mga sakay na habang pinagmamaneho mo sila patungo sa destinasyon ng tagumpay, pipilitin nilang baguhin ang ruta mo sa kung anong ruta nila nakasanayan. Pag nangyari yon, huwag na huwag kang papayag. Dahil pwedeng yun ang rutang tinahak nila, kaya hindi kayo nagkita sa destinasyon ng tagumpay. Kung gusto talaga nilang pumaroon sa rutang gusto nila, hayaan mo silang bumaba sa sasakyan mo. Katapos nun, move on. Diretso lang ang biyahe. Diretso lang ang tingin. Ikaw rin, kung lilingon-lingon ka pa sa kanila, alam mo na ang mangyayari. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng manubela. At ang manubelang yun ay buhay mo. Naman kami, mabilis niya sinusolusyonan. Siyempre hindi naman namin inaasa lang lahat sa kanya, kinikilusan din namin. Diyos kasi is, gagabayan kanya kung alam niya masipag ka, determinado ka, may puso ka dun sa ginagawa mo. Bibigyan niya sa'yo yun. Kasi mag-isip ka pa lang ng negatibo sa isang bagay, hindi mo pa sinasabi sa tao yung pangit na iniisip mo sa kanya. Alam ng Diyos yun. Mas lalong hindi maganda yung ganun. Lahat ng isip natin nababasa niya. Para sa akin ganun yung paniniwala ko. Yung sabi nga iba, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Para sa akin hindi takot yung meron ako sa Diyos, kundi respeto. Kasi kung takot ang meron ka sa Diyos, gagawin mo lang tama ang mga bagay-bagay pag alam mo nakatingin siya. Pero kung di siya nakatingin, gagawin mo pa rin kung ano yung kalokohan mong nakasanayan. Gawin mong tama lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. May nakatingin man o wala. Dapat mismo sa sarili natin may respeto din tayo na. Pag gumawa ka ng hindi maganda ng patago, sa sarili mo pa lang wala ka ng respeto. Simple lang yun eh. Kaya mo namang gumawa ng tama, pero mas pinipili mong gumawa ng mali. Yun lang. Sana balang araw magkaroon tayo ng ganito. Mangarap tayo ng mataas para kung di man natin maabot yung taas ng pangarap natin na yun. At least we're almost there. Kung itutuod mo yung pangarap mo sa pinakataas, di mo man marating yung pinakatuktok na yun, nasa 90% ka lang, nasa 90% ka pa rin. Kaysa naman nangarap ka ng pang 20% lang, tapos di mo narating yung 20%, pang 10% ka lang, edi nasa 10 ka lang. Sagad mo na tol, sagarin mo rin yung kilo, sagarin mo rin ang sipag, sagarin mo rin ang talino, lahat. Law of attraction, balang araw magkakaroon tayo. Sayang yung moment, yung damit matutuyo, yung ano, lahat ng pwedeng mabasa matutuyo. Pero yung alaala na hindi nyo nagawa, hindi mo na mababalik. Kaya create more memories. You're so beautiful, my love. Alam mo, ang kagandahan, depende sa taong tumitingin yan. Totoo yan. Alam mo yung mga asawa natin, mga girlfriend natin, ano, madalas napapansin ko, laging pag may nakikita silang magaganda sa social media, sasabihin nila, ano, ganda no? Para sa akin, yung social media, naging outlet na lang yan nila na puro ganyan. Pero sa personal, pag nakita mo naman yung mga yan, hindi naman yan magaganda, hindi naman yan mga sexy, marunong lang mag-project, marunong lang magpakinis. Iilan lang sa mga yan ang talagang totoong sexy, maganda. Para sa akin ha, ang totoong kagandahan ay ang pagtanggap mo sa sarili mo. Kung sino ka, anong itsura mo, once na confident ka dun, wala namang masama maging fit. Pero kung ano ka ngayon, pag tinanggap mo yon, wala nang pwede pang humusga sa'yo kahit ano pang sabihin nila. Kasi yung ganda ng itsura, ilang taon mawawala yan. Mabangas yung mukha, wala na. Kasi yung minahal mo, wala na. Pero yung mabuting kalooban, bihira mo makikita kung magkakasama yun. Doon ay nakagandahan, pagtanggap mo sa sarili mo. Kung pilitin sarili mo na maging beyond dun sa kung anong meron ka at ano ka ngayon, para lang gustuhin ka at mahalin ka ng tao. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Sandali lamang tayong mabubuhay sa mundo. Kaya pinili kong gumawa ng mga bagay na pwedeng gawing inspirasyon ng mga susunod na henerasyon. Matuto tayong makontento sa kung anong meron ayon sa ating kakayanan. Umangat man ang estado natin sa buhay, manatili pa rin tayong nakatapak sa lupa dahil walang makakapagsabi kung habang buhay ka ba andyan. Hindi kailangan na kung anong meron sila, meron ka rin.
Pakiramdaman mo ang puso mo kung ano ba talaga ang kanyang nais. At saka mo pag-isipan kung tama ba ang kanyang gusto. Kung oo, sundin mo. Tahakin mo ang landas na gusto ng puso mo, hindi yung kung anong nakikita ng mga mata mo sa ibang tao. Magkakaiba ang hangarin ng bawat isa. Kaya kung ano yung sayo, panghawakan mo. Huwag kang magpapa-apekto sa sasabihin ng iba. Karamihan kasi umiikot na lang ang buhay sa nakasanayan nila. Mga takot sa pagbabago, kaya hindi tumatama kasi takot magkamali. Puno ng duda sa sarili kaya kung ano yung ginagawa ng karamihan, yun na lang din ang ginagawa nila. Ibahin mo ang isip mo sa mga tipikal na tao. Wala sa nakasanayan ang tunay na buhay. Paano mo malalaman ang tunay mong lakas kung hindi ka magbubuhat? Paano mo malalaman ang taglay mong talino kung hindi ka mag-iisip? Paano mo malalaman ang tibay mo kung hindi ka sasabak? Diyan na lang ba matatapos ang buhay mo? Sa nakasanayan? Palagi mong tandaan na sa magkaibang oras, pero parehas sumisikat ang araw at buwan. Ayos lang to. Malayo. Oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita o magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahin yung sarili mo, yung pamilya mo, hindi mo na mababalik yun pag pinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas nandito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka magalala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. Tsong wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusan mo muna sa umpisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo sususian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang dyan, wala mangyayari talaga sa'yo. Hindi po pwede na inaasal natin lahat sa Diyos na parang nasa Diyos. Lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work nga yung ginagawa mo, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitan ng tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, parang kang nagtatanim ng puno. Malaki pangarap mo, malaking puno yung kailangan mong itanim. Hindi naman pwede maghukay ka ng mababaw lang. Hindi naman pwedeng konting tubig lang yung ididilig mo dyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sayo yun. Then pag nagbunga na yun, hindi po pwede na hayaan mo na lang bumunga yan dyan. Hindi. Kailangan pa rin ng maintenance. Ganon din sa atin. Kung ano yung marating natin, nandoon na tayo sa taas, hindi pa pwede na halalantutay ka na lang doon sa taas. Pag hindi mo diniligan yung puno, magbunga man siya isang beses lang and then sa susunod hindi na ulit. Ganon yung pwedeng mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Mawawala lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oras. Kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yung nilalaan. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Hindi, nakastuck ka lang sa comfort zone mo, sablay yun. Kailangan mabagal man yung movement mo, pero hanggat umuusad ako, still, umuusad ako. Darating at darating ang panahon na lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao, kaya lagi mong isipin na kaya mo rin yung kaya nila. Pero isipin mo rin na bago mo kayanin yung kaya nila, kailangan mo munang kayanin yung kinaya nila para kayanin mo kung ano yung kaya nila ngayon. Gets mo? Ito lang ang kailangan mong gamitin yan. Hindi mo na kailangan lumayo saan-saan mga lupalop ng mundo. Nandito lang sa loob ng bilog na to. Kasi kapag gumigising tayo ng maganda ang takbo ng isip natin, maluwag ang puso't isipan natin, ang bilis makapasok ng mga idea, ng mga kung ano yung kaya nating gawin, lalo nating napag-uusayan, kung ano yung mga gusto pa nating gawin, lalo nating natutuloy gawin. Maluwag yung pakiramdam mo eh. Wala kang mga iniisip sa likod lagi ng isip ko na parang, oh, baka ganito, baka ganyan. Wala nang ganun. Kape-kape muna kayo dyan, upo muna kayo sa mesa, tapos tanongin nyo lang yung bintana. Ano ba yung mga plano ko ngayon? Ano ba yung mga kailangan kong gawin ngayon? Para pagkatayo nyo doon, alam na ninyo yung direksyon nyo sa buong araw, alam na ninyo kung paano nyo tatapusin to na meron kayong mga nagawa. Kasi pagkagising mo na dire-diretso ka kagad, hataw ka kagad doon sa isa,
Yun lang yung matatapos mo, isa lang, di ba? Pero pag inupuan mo yan ng saglit, mga ilang minutong muni-muni, di ba? Parang okay, tatapusin ko to lang hanggang alas 10 ng umaga. Pagpasok ng alas 11, may iba na akong gagawin. Tatapusin ko yun ng alas 12 ng tanghali. Pagtapos ng alas 12, kakain ako. Pagpasok ng alauna ng hapon hanggang alas 2, may gagawin akong ganito. Dami mo nagawa, di ba? Kuhan mo muna. Kasi makita nung nai-enjoy nila yung buhay. May risk, oo, may mga kaba rin. Pero realize ko lahat naman kasi ng lugar at sitwasyon merong kaba na nakapaloob ron. Para sa akin, ang pagiging isang responsableng magulang ang isa sa pinaka-challenging na pahina ng buhay natin dito sa mundo. Madali lang magkaanak, pero mahirap maging responsable. Hindi basta-basta maging ama, hindi basta-basta maging ina, dahil habang buhay na responsibilidad yan. Kung may mga kabataan man na nanonood ngayon na nagpabalak ng magkaroon ng pamilya, kailangan buo ang loob mo, buo ang isip mo, kasi yun na yun. Wala nang balikan yun. Lumabas na yung anak mo, kailangan mo na mag-isip ng mga paraan. Kailangan mo nang ihanda yung sarili mo na maging matibay sa lahat ng pagsubok na darating sa inyo. So yun. Yun lang, napakwento lang ako kasi natambay lang sila dyan. Hindi mo mababalik yung mga ganong alaala na alam mong isa kayo sa mga nauna sa lugar na yan. Maraming salamat sa lahat ng Ong Fam. Hindi man namin lahat kilala at nakakausap, pero nandyan palagi. Lagi nyo tandaan na appreciate namin lahat yan. Hindi namin kayo nakakalimutan. Lagi namin iniisip na sana nandito tayong lahat. Konting sikap pa. Kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba